Hello Cruelas, mabuhay! This is Gaysal Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella Infantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking live, mga pa-video, mga upload, at saka mga short. Thank you so much. At sa mga nakasubscribe na dyan, bagong subscriber, returning viewers, maraming salamat sa suporta. At grabe, napanood ba ninyo ang Miss Universe Thailand 2023? May mga ano pa ba kayo, mga naalala ba kayo, may nabonggahan ba kayo or whatsoever? Pag-uusapan natin yan, yung buong pageant talaga. Yung aking pahapyaw na review and analysis, pero meron akong live later para sa aking review, full review and analysis talaga. Live, kasama ko kayo para alam niyo kung ano yung mga comment ko, kung alam ko rin kung ano yung mga sasabihin ninyo. Syempre, mag-umpisa muna tayo doon sa production number. Production number is a very lovely. Ang ganda, eksena, yung music, yung stage, yung lighting, everything about the production is superb. Next, doon tayo sa pagpakilala ng mga judges. Diba, nawindang kayong lahat. Miss Celeste Cortesi nandun sa Miss Universe Thailand 2023 na hindi nangyari sa Miss Universe Philippines, na hindi pinahalagahan si Mrs. Leslie Cortesi nang dahil lang hindi siya pumirma sa Empire Philippines. Yes, ang saya kasi nakikita tayo ng quality, superb na production. Nakikita talaga natin sa mga Thailand beauty pageant ay talaga lang naman hindi nila tayo binigo. Ang ina-expect ko talaga ay na-surpass nila yung ano ba tawag dito? Na-surpass ng Miss Universe Thailand 2023 yung expectation ko na maganda yung production, maganda yung everything, maganda yung lighting, maganda yung stage. Lahat. At saka natutuwa talaga ako sa stage na ang haba, yung alam mo, yung nagre-reminisce ka. Grabe, nagpa-training ako ng pasarela ng 1 taon, 3 taon, 2 taon at ma-showcase ko sa stage ng Miss Universe Thailand yung training ko. Ganun talaga yung mararamdaman mo kung ikaw yung naglalakad doon sa stage na napakahaba. At sana ma-experience din natin dito sa Pilipinas na may ganong stage na kahaba, ganong kabonggang stage. Yung ma-experience man lang ng mga girls na kahit man lang 30 seconds, kahit man lang 1 minute na palakarin yung girls nang dahil nag-training sila sa kanilang pasarel, pero hindi nila yung ginagawa dito sa Pilipinas kasi mahaba na ang 5 seconds. Ganon dito sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot lang na mas marami pang exposure yung mga national director sa pagkukuda-kuda, mas marami pang exposure yung mga guest, mas marami pang exposure yung mga host kaysa doon sa talagang star ng gabi, which is the beauty queen. Nakakalungkot, di ba? Ayan, at punta naman tayo doon sa pagpakikilala ng mga judges kasi sorry for the inconvenience, maingay talaga sa paligid kasi may ginagawa dito sa paligid ng bahay namin. Ang bongga, binigyan talaga nila ng chance, binigyan talaga nilang kumabog din yung mga judges, talagang kung sa mga judges, magbibihis ako, yung binibigyan ng moment. Ganon yung level, yung pinapahalagahan yung moment ng mga judges. Miss Universe Thailand, panalo kayo dyan. Sana gayahin din nyo ng ibang mga national pageant such as Miss Universe Philippines. Diba? Kasi binibigyan yung time yung judges, pakilala o ano-ano, hindi yung pinapatayo lang tapos hindi naman nakatutok sa kanilang camera. Sa Miss Universe Philippines pa nga, nakatutok sa kanilang camera pero hindi naman yung yun yung pangalan. Ganon kapalpak ang Miss Universe Philippines when it comes to production. So punta naman tayo doon sa announcement ng top 20. Sino nga bang naligwak? Sino nga bang kumabog? May na El Tukuyo ba? To be honest, wala. Wala kasi yung gusto ko lang na 4 ay pumasok din naman. So wala na akong pakialam doon sa iba kasi hindi naman talaga sila quality. Ganon. Tapos nung sa swimsuit competition na tayo pumunta,
I'm glad na si MUT number 14 yung unang nakapasok kasi siya ang nag-set ng bar, siya ang nag-set ng tone doon sa mga ibang girls na kumabog ng bonggang-bongga, which is, I love it. Talagang pasarela kung pasarela, talagang hindi malala as Miss Grand. Sakto lang. Kaya kabog ta. Congratulations doon kay MUT number 14 kasi bongga. Siya talaga ang nagbigay. Ang swimsuit bongga, ang saya. Gusto ko yung ganung mga swimsuit, yung nakikita mo talaga yung kurba. Yung nakikita mo yung confident ng girls kung maglakad yung sa swimsuit. Kasi ayoko kasi ng swimsuit na tabon lahat, yung mga puwet, yung mga whatsoever, yung mga basta may pa conservative MMD, nag-swimsuit ka pa, conservative ka naman pala. O diba? Kung conservative ka, wag kang lumabas ng bahay, magkumot ka, ganon. Diba mag-swimsuit competition, dapat yung bongga yung swimsuit, hindi yung tinatabunan, keso ganyan. Maganda kaya, o diba? So, bongga yung swimsuit nila. May mga pa-flowery, maganda sa mata tingnan. Nakikita mo talaga doon sa top 20 na nakapasok na 5 lang o kaya 6 lang yung magaling sa pasarela. At nakikita mo talaga doon sa top 20 na may mga kasi sila, may mga side shot. Makikita mo kung sino talaga yung magaling lang maglakad. Kasi yung mga side shot nila, nakikita mo yung awkwardness. Yun talaga yung nakita ko. Ang daming awkward maglakad when it comes sa pasarela na makikita mo talaga. So, ayun. Kaya wala naman ako masyadong expectation doon sa top 12 para sa long gown competition kasi pumasok din naman yung favorite ko, which is yung 4 nga lang, si Vina, si Antonia, si Jassy at saka si Chenny Lin ba? Ewan ko sino nga yung sino yung MUT 27. Yun yung na-expect ko. Pero dito talaga sa swimsuit competition, kumabog sa akin si MUT 27. Ang galing. Ang galing niya talaga doon. Pasabog talaga yung swimsuit niya. Gusto ko rin yung eksena ni Jassy sa swimsuit competition. Also, Vina na very Miss Grand. Pero medyo nag-tone down ng very, very light. Pero okay pa din. Pero nakita mo talaga yung saya, yung excitement, yung confident ni Vina when it comes to stage talaga. Slay talaga ang labanan. Si Antonia, same as preliminary competition, hindi naman siya binunggahan, hindi naman niya binawasan, ganun pa rin yung performance niya. Kaya yun, obviously, sila Linda naman yung pasok sa top 12. Punta naman tayo sa top 12, yung mga announcement of winner nila, nakakaloka, sunod-sunod na si Dina at saka, ito yung napansin ko di ba unang in-announce si Dina, pasok na, punta siya sa dulo, ay punta siya sa likod, post. Tapos second na in-announce si Antonia, wala man lang congratulations, be. Vina, nakikita talaga yung pag-uugali ng masagwa. Charot lang. Hindi naman. Wala man lang, thank you congratulations, kumbaga in-approach niya kung mari. Lang naman, lang talaga sila. Umikot lang talaga si Antonia, tapos dedmahan lang sila ng dalawa. Pero nung si Jassy tinawag, congratulations sila si Vina, congratulations si Jassy at saka si yung ibang girls at saka yung si Jassy din at saka si Antonia. Din sila, hawak kamay, congratulations. Pero obviously na nagpa-plastikan yung Vina and Antonia. Nakakaloka. Yun yung napansin ko kasi dalawa sila laging magkasunod pero hindi niya kinocongratulate ni Vina or ni Antonia man lang yung dalawa, yung isa't isa. 'Di ba? May something fishy, 'di ba? Naapektuhan siguro sila sa mga ng fans, sa mga labanan ng mga fans nila. Pero punta na tayo sa long gown competition. Ang saya, 'di ba? Yung pa-eksena ng long gown. Hindi ako masyadong nabilib doon sa long gown ni Antonia kasi mas gusto ko yung prelims gown niya, pero still yung performance okay pa din. Alam mong hindi papakabog. Gusto ko yung gown ni Dina pero hindi ko gusto na kuba siya. Nakuba yung pagdala niya, yung parang ang bigat-bigat ng shoulder niya. Gusto ko yung gown ni number 27. I love it. Siya ang pinakabongga, sa pasarela, pinakamaganda. Everything about MUT number 27 perfection doon kagabi sa nangyari. Next, gusto ko rin, hindi ko masyadong bet yung gown ni Jassy. Although paano din kasi pag golden, halos pare-parehas yung mga gown, pag gold, pa whatever.
mas gusto ko yung gown niya nung prelims na green kaysa yung finals gown niya. Pero obviously naman na sila din naman talaga yung nag-perform ng bonggang-bongga at wala na. Tapos napansin ko lang doon si MUT number 47 ba? I don't know, 47 or 44. Si Jones. Si Jones ba yun? Na mukhang porn star. Hindi, porn star. Hindi ko naman minimi. Para siyang parang kang nakikita ko siya sa porn site. Parang nanonood naman talaga ako ng porn site. Hindi, parang ganun yung leveling ng beauty niya. So, super cute, super beautiful, anlande sa stage. Kahit wala siyang ginagawa. Ganun yung level niya. Siguro hindi lang fit sa kanya ang Miss Universe Thailand na title. Siguro pwede siyang pumunta sa Miss Grand. Better. Kasi yung mukha pa lang niya mahalay na. May mga ganung level. Then, punta naman tayo doon sa, ayun, yun lang yung sa gown. Gusto ko yung nag-gown ng violet, violet, yung purple. Gusto ko, wala lang masyadong energy sa ate girl. Mukhang, ano ba tawag doon? Mukhang basta, wala siyang masyadong energy, kaya hindi siya kumabog. At gusto ko yung, ano ba yung comment ko doon sa MUT number 9? Medyo stiff yung gown niya, pero kakaiba yung gown niya ha. May mga pabalon. Parang Miss International din talaga yung beauty ni Miss MUT number 9. So, at kumabog ang saya-saya niya nung pumasok na siya sa top 5. Eto na tayo sa top 5 announcement of winner. Sabi ko nga, plastikan yung dalawa. Magkasunod na naman sila eh. Plastikan pa rin din. Ganon. So, tapos yung iba, congratulate, hawak kamay, mga ganon. Tapos yung isa, hindi. So, ang eksena sa top 5, obviously naman na yung tatlong nag-English ang papasok sa top 3. At maliligwak na si 27 at saka sa 9. Kasi, to be honest, bati-bati pa yung host na hello Cambodia, hello Myanmar, hello Vietnam, hello Indonesia, mabuhay Philippines, hello USA and other part of the world. Tapos hindi sila marunong mag-adjust. Yun yung nakakaloka. Alam nyo na may international viewers kayo pero hindi sila marunong mag-adjust. Yun ang nakakalungkot. Yung clueless ka baga kung anong nangyayari, kung anong sagot ni 27, kung anong sagot ni 9. Kasi nga, wala naman lang translator, wala man lang nag-interpret sa sagot nila. So, ayun. Kailangan yung manunood yung mag-adjust. Ganon yung leveling ng papadyon. Pero walang problema kasi bongga naman yung talaga yung production nila. Yun lang. Obviously naman na tatlo, si Vina, Jassy, and Antonia ang makakapasok sa top 3. Nanghihinayang lang ako kay 27 kasi sa totoo lang, siya ang pinakamaganda sa lahat. Siya ang pinakamatangkad din. Siya ang pinakamatangkad, siya ang pinakamaganda sa lahat. Kumbaga, sa stage presence, siya ang nag-uumapaw. Yun nga lang, back to zero. Sinabi kasi back to zero sa top 5 eh. Kaya alam na, di ba? Back to zero. So, wala na yung gown and, ano ba tawag doon? Wala na yung gown and swimsuit, niya. Yung swimsuit, chukembolar niya. So, ganun. So, wala tayong magagawa doon. Obviously, na sila na talaga yung 4th and 3rd runner-up. Pasok na tayo sa top 3. One question. Naloka lang ako, no? After nilang sumagot, nabunon uli yung ayaw iparinig ng MUT Thailand yung sagot ng isa sa bawat isa. Ganon. Pero natuwa ako. Ang question ay kung ano nga ba yung issue na pwedeng masolusyonan agad, urgently daw. At ano masasabi mo? So, at ano yung paraan or whatsoever na parang ganun yung eksena ng question. Hindi ko masyadong ma-recall, pero ganun yung pagkakaintindi ko. Sumagot naman itong si Jassy, all about women kinembolar education, mga ganong eksena. To educate the people, kinembolar. Para sa akin, so-so lang. Magaling siya magsalita when it comes sa mga ano ba tawag doon? Pa-Englishin mo siya, magaling talaga siya. Ang problema sa kanya yung substance. Ang problema sa kanya, parang hindi siya aware sa mga nangyayari sa mundo. Sinagot lang yun dahil magaling talaga siya magsalita when it comes sa English. Then, sumunod si Vina. Ang tinanong sa kanya, yun, urgently na masolusyonan, climate change. Ha? Kaloka, climate change, urgently na masusolusyonan na issue. Kaloka, siguro kahit sino pang scientist na magaling, hindi masolusyonan na ang climate change. Kaya, ekes agad sa akin yung sagot niya. Pang Miss Earth na yung climate change, ekes na agad kasi urgently nga na tinatawag, naintindihan nyo?
yung madaling masolusyonan agad. Yung masosolusyonan agad at kung ano yung pwede mong sabihin. Climate change? How dare you? Charot lang. At saka hindi yung lagi niyang inuulit na I have a TV station Kinimbula. Parang self-proclaimed. Ganon yung eksena ng sarili niya. Ekis na yun sa akin. Kahit na nagbigay siya ng magandang performance sa swimsuit ang evening gown, ekis na talaga yun sa akin. Yung nagmayabang siya ng bonggong-bongga doon sa dahil may TV station siya whatsoever at saka sa climate change na very misheard ang advocacy na yan. Then, punta naman tayo sa sagot ni Antonia. To be honest, hindi rin naman talagang madaling masusolusyonan yung poverty. Ang tanong issue, hindi siya nagbigay ng issue, pero nagbigay siya ng solution. Yun lang naman yung maganda. Yung solution, yung in-answer niya. Which is, hindi naman niya tinutukoy niya siguro yung mag-give back sa mga ganong eksena. Poverty kasi yung main issue doon. So, hindi rin yun madaling masusunod. At least, mas okay yun ang sagot kaysa doon sa climate change. Nakakaloka, walang makakapagsolusyon sa climate change, no? Para sa akin lang. Sino ba? Kahit Miss Earth. Walang na ang solusyon sa climate change. Ito na talaga ang mundo. Kaya wag nyo akong tigil-tigilin na madaling masolusyonan yung climate change. Yung poverty, medyo okay pa siguro, at least makabawas-bawas. Pero I'm sure din na hindi rin siya madaling masolusyonan. So, na yung mga sagutan ng tatlo ay hindi ano ba tawag doon? Hindi straight to the point, hindi natumbok yung tanong. Kasi, siguro advocacy ni Antonia about mental health, di ba? So sana yun na lang yung sinagot niya. Kasi yung mental health, madali talaga masolusyonan when it comes sa talk lang ng talk para i-advocate, para magbigay yun ng information sa mga tao kung paano dalhin, kung paano labanan ang mental health, di ba? Pero sana kung aware niya talaga siya sa kanyang advocacy, di ba? Kung hindi lang gawa-gawa. Pero nandun na tayo, medyo ano ba yung sagot nila, medyo pahapyaw lang, na which is malayo doon. Parang hindi talaga nila sinagot yung bonggang-bongga yung tanong. Kasi urgently na masolusyonan. O ano yung issue na urgently na masolusyonan at ano yung solusyon. Mga ganun. Kasi parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, ayun. Obviously naman na Vina is a second runner-up kasi malayo sa katotohanan na masolusyonan agad yung climate change. Ayun, I know na noon pa hindi talaga ako na-believe kay Vina sa kanyang communication skills, speaking skills, and everything about the skills. Sa pagsasalita, walita talaga siya doon. Kumbaga, ekis na talaga siya doon. Magaling lang talaga siyang performer. Kumbaga, siya yung version ni Katrina Ligado ng Pilipinas na when it comes sa stage, when it comes sa mga pa-eksena, when it comes sa ano ba tawag doon, performance, quality, basta sa mga ano ba tawag dito, technical aspect, wala tayong problema kay Vina. Ang problema niya lang talaga, beauty walang problema. Ang problema lang talaga yung ganito niya. Hindi niya na malawak. Which is parang din, si Katrina Ligado nangangatog pag nakahawak ng mikropono. Kung baga nawawala na siya sa sarili nila pag humawak ng mikropono. Sayang no, ang ganda, ang sexy, performer, kung baga kabugan. Pero wala tayong magagawa wala. Hindi talaga perfect yung isang babae. Binigyan ka na ng tangkad, ng ganda, ng kaseksihan, pero hindi ka binigyan ng talino, wala tayong magagawa dyan. Obviously, second runner-up, Vina, first runner-up, Jassy, at wala akong question. At tama ang aking prediction na si Antonia at saka si Jassy ang last two standing. O, diba? Maraming salamat din doon sa nanood sa akin kagabi, yung bonggang-bongga. At congratulations sa lahat ng Miss Universe Thailand 2023 production, management, everything, sa girls, lalong-lalo na sa mga beauty queen. Maraming salamat. Ang ganda ng show. Talagang hindi nyo kami binigo. Ang ganda. Congratulations, syempre, kay Antonia na siya ang mag-represent sa Thailand, sa El Salvador, sa Miss Universe Beauty Pageant sa November 18. At alam ko na kakabog na ang Team Asia for this year. Kasi last year, no Asian. May pumasok man na Asian, wale. May pumasok man na Asian, wale yung dalawa. India at saka Myanmar, diba? Ay, Lao pala. Sorry. Lao pala at saka India. So, wale silang dalawa. So, ganun.
yung Team Philippines at Team Thailand ngayon ay pangabog at may laban when it comes sa El Salvador. Hindi tayo pagpapahuli sa mga Latinas. Ayun, congratulations at maraming din salamat sa mga nanonood sa akin. Over 3,000, ang saya. Over 3,000 nanonood sa akin sa Palag. Wow! Maraming thank you. Sa lahat, sa nagpaayuda sa akin kagabi, maraming salamat. Sa Gcash, maraming salamat. And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon sa akin at sumusuporta. That's all for today. At later, abangan po ninyo ang aking live and reaction video together with your reaction and views and video reaction and review and analysis ninyo sa nangyari Miss Universe Thailand 2023. This has been Gaisel Ortega. Maraming salamat po. Paalam!